manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Ito yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Baka sila ay nababalisa. Bahagi yun ng susunod katulad din po ng Ebanghelyo natin sa araw na ito na humihingi ng mga alagad kay Jesus natin. Dagdagan mo ang aming pananalig sa Diyos. At isa ko sa maliwanag na binibigay ng pananalig namin, yung mawala ng ating pagkabalisa. Well, marami yung binibigay yung pananampalataya. Bahagi ko, tayo na muna ay narito ay mga mananampalataya. So tayo lahat ay mga binyagan. Si Eduardo ay iyahatid natin sa huling hantungan. Ay bahagi rin na kung saan ay nananampalataya. At tayo bahagi narito upang ipanalangin ang nananalig na alin na si Eduardo ay makapili na ng Diyos sa kaharian ng ating Ama, Anak at ng Espiritu Santo sa piling ng mga anghel at mga banal. Kasi ito yung ipinangako ng Diyos. Kaya sabi nga natin, maraming tayong pag-aalinlangan. Maraming tayong pagbabakasakali. Maraming naging daan ng ating kalituhan. Pero ano sabi ni Jesus? Para mawala yung mga bagay na ito, ano sabi na dito? Na manalig tayo. Manalig tayo. Well, kung mo sila hindi yung lamang pananalig kasi ang kausap ni Jesus sa kanyang mga alagad, siguradong nananalig na yung kanyang mga alagad. Kaya mas makatwira na kung tukusin sa pila namin ay dagdagan ng ating pananalig sa Diyos. At kalimitan nga ang sinasabi namin na kapag sinabi natin dagdagan ng ating pananalig sa Diyos, sapagkat katulad po ng Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito, sa mga nakasimba sa araw ng linggo, ay anong sabi nga kung mayroon lang daw tayong pananalig, kung mayroon lang daw tayong pananampalataya na kasindaki ng bukid ng mustasa, sigurado naman lahat kayo nakakita na ng bukid ng mustasa. Mas marami silang nakakita na mismong mustasa. Pero yung bukid, maaari ng mga nagtatanim. Sabi ko nga, nung panahon ng pandemya, marami naging plantito at plantita. Isa ako doon, kaya nakita mo mismo kung gaano kalaki, o rather, kung gaano kaliit, no? Yung bukid ng mustasa na alin, ay sa isang ganito mo, isang daliri mo, kapag nilagay mo sa mga bukid ng mustasa, dinigin mo, ay napakarami na may lalagay mo doon sa isang daliri mo ang magkakasya roon, nabibigit doon sa kamay mo. Ganong kaliit. Mas maliit mga, mas malaki pa nga yung alin, yung butas ng karayom, no? Kaysa sa butas ng mustasa. Depende rin kung anong karayom. No? Pero sabihin, ganong kaliit. Yung butil ng mustasa. Anong sabi ni Jesus, kung mayroon lang daw tayong pananalig na kasi laki ng butas ng butil ng mustasa, masabi natin sa puno ng sikomoro. Alam niyo yung puno ng sikomoro? Sabi ko wala dito sa Pilipinas yung puno ng sycamore tree. Sa Israel, marami yun. Pero yung pinakamalapit natin na pwedeng tulad kasi halos isang pamilya sila ay fig tree, ay yung puno ng
sinabi natin puno ng balete, ang laki nun. No? At anong sasabihin? Malipat ka, mabunod ka, at malipat sa dagat. Ay napakalaki noon. Well, ngayong panahon na ito, may mga machine na pwedeng bumunod ng ganong klase na halaman, no? May transport. Pero nung panahon ni Jesus, at least 2,000 years ago, no? Walang ganong klase ng machine. Pero ano lang, simply by your faith. Manalig ka lang sa Diyos, magagawa mo. Kaya minsan, bahagi rin ito na kung saan ay napakaliit pala ng pananampalataya ko. Hindi kasi laki ng o hindi man lamang kasi liit ng bukid ng mustasa. Kasi kahit na nga yung kamatis, hindi mo masabi doon sa puno ng kamatis na mabunod ka at magaling ka sa kabilang imahe. Kaya kailangan din ng lakasan natin at pagtibayan natin yung ating pananalig. Sabagat doon higit na makikita natin natin, kasi yun ang sabi niya doon tayo magbabasihan upang higit natin pakinabangan ang pagliligtas ng Diyos. Bahagi yun. Kaya hilingin natin palagi na lumago yung ating pananampalataya. Hindi lang maalis yung ating mga pagkapalisa. Marami yung pwede ibigay sa atin ng ating pananampalataya. Ano ang nais na ibigay ng Diyos? Higit sa lahat. At ano yung pinakahigit na nais na ibigay ng Diyos gawa ng ating pananampalataya? Hindi alin. Yung buhay na walang hanggan. Yung langit. Kaya kung minsan, kapag may namatay, minsan ito, saan kaya pupunta ito? Sa impyerno ba o sa langit? Dapat na sa atin, automatic dapat. Langit. Ang nasa isip natin, kasi yun ang pinangako ng Diyos sa atin. Kaya nakakalaga kung hiningin natin yung lalim ng ating pananampalataya. Bahagi yun. Sabi nga natin yung purgatorio. Yung purgatorio, yun dadaanan lang, papatuloy lang yun. Yun naman ay tungkol doon sa hinihingi ng katarungan. Kung sakali magdadaan ng purgatorio. Kaya mas sinasabi ko, kahit na yung mga kapatid natin na nakurako, ay huwag tayong mag-alala. Kahit na yun yung mga nananalig sa Diyos, tinanggap ang ating Panginoon sa Kristo, dadaan din yun sa purgatorio. Pagdudusaan nila yung kanilang mga kasawapangan. Pero yun ang pananalig natin. Nanawa, magiging natin higit na pagkilala natin. Sabi nga natin, na maalis yung ating pagkabalisa. Bakit? Kasi may binibigay ng Diyos si Alin. Sa mga nananalig sa kanya Alin, walang ibang kundi Alin. Yung kanyang kaharian. Yung langit. Nanawa ay higit natin pakinabangan. At itulong natin sa araw na ito, nanawa, pakinabangan ni Eduardo.